Ang ganda po ng definition ng love ng Bible, no? Patungkol sa Bible. Sabi, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis at mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Nilagay natin sa Tagalog para lalo natin maunawaan kung ano nga ba talaga ang pag-ibig. But for now, kasi halos mga kabataan kayo naririyan at mga ilan lamang kami mga adult na nandito, at I want you to be guided para sa pagtahak nyo ng landas ng adolescence, merong kayong idea, no? Sa ngayon, nung tinanong ko kayo about love, what is love, medyo hindi pa kayo, alam ko meron kayong sariling mga definition, pero wala pa kayong boldness o yung tapang para ihayag nito. But for now, masasabi ko sa inyo, when you enter in a relationship, you will able to know what love really is. Sino na rito may mga karelasyon? Di ba? Sino yung mga may jowa na, may girlfriend, may boyfriend na? Di ba? Atong message na to ay para sa inyo rin. Para kayo ay magabayan tungo sa paghawak ng tamang relasyon. Alam nyo, kapag tayo, when we enter in a relationship, you will able to know what love really is. Yung love will control your life. Alam nyo, minsan, nung kami ng kabataan namin, hindi nila Kuya Orly, ganyan-ganyan, panahon namin, kapag kami ay sinagot ng babaeng nililigawan namin, isinisigaw namin, yes, may girlfriend na ako! May girlfriend na ako! Ano lang yun, boys lang yun, ha? Talaga, kahit sino makaibigan niya, sabi, girlfriend ko na si Barbara. Kaya tuwan-tuwa ka sa sobrang saya mo. But now, gagamitin yung social media because of love, sabihin, in a relationship. O, di ba? Madalas nakikita natin yun, no? Because you are proud. Talagang talagang, hindi mo naman pinagyayabang, kundi ipinapahayag mo lang ang kagalakan mo nung ikaw ay umenter na sa relationship. But sabi natin kanina, when we enter in a relationship, love will control you. Alam nyo yung kalayaang natamo natin sa ating mga magulang na ilang beses nating sinawaan, mapakinggan yung mga pangaral ng nanay at tatay natin, tapos ilang beses natin na pinaglaban na tayo ay makamit yung kalayaan natin, yung maramdaman natin sa buhay natin na hindi na ako kontrolado ng nanay ko, hindi na ako kontrolado ng tatay ko, malaki na ako, tay, malaki na ako, nay. Alam ko na yung ginagawa ko. Yun yung unti-unti nating pagkuha ng kalayaan natin sa magulang natin. But when we enter in a relationship, nagkakaroon ka ng girlfriend o boyfriend, unti-unti itong tatapyasin uli. Ibabalik ka sa unti. Babawasan ka uli ng kalayaan. Paano? Hindi ko naman sinasabi na possessive yung mga relationship. No? Kundi, sinasabi ko lang dito na dahil sa pagmamahal mo sa kanya, nakahanda kang maging sunod-sunuran sa kanya because you love her. Oh, mahal mo siya. Ayaw mo masaktan ang kalooban niya. Kaya unti-unti, ikaw ba naman, lalaki ako, limbawa, manliligaw ko, talagang gusto mo yung babae, manliligaw ka, nag-yoyosify ka, kaya nagbe-vape ka, o kaya lasing ka, manliligaw ka. Hindi, syempre because ginagalang mo yung babaeng minamahal mo. Kaya, unti-unti, nililimitaan mo yung pagsasalita mo, yung pagkilos mo, na hindi maka-offend sa kanya, para sa gayon, continuous yung relationship nyo growing. Kaya sabi, love will control your life when you enter in a relationship. Paano? Yung emotion mo. Halos, lagi mo na lang siya naiisip kapag talagang nagmamahal ka. Alam mo, kasi naranasan ko eh. Nung ako yung nagmahal talaga, kahit saan ako pumunta, mukha niya, nakikita ko.
At hindi ko sinasawaan. Talagang lagi ko siya nakikita, even sa pagtulog. Meron kang kanta, di makatulog sa gabi sa kaiisip. Di ba? Meron ganito, totoo yun. Hindi ka patutulugin minsan dahil lagi mo siyang iniisip. Lagi mo siyang inaalala. Kumusta na kaya siya? Kumain na kaya siya? Mga ganon. So, when we enter in a relationship, it controls our emotion. And also yung lifestyle natin. Yung dati natin mga ginagawa na talagang minsan wala nang disiplina, yung tanghali ka na magising, tapos pag alis mo ng bahay, paggising mo, pagtayo mo, hindi mo inaayos yung kumot mo, pinaghiga mo, iwanan mo na lang. But when you experience love, aayusin mo na to. Bakit? Kasi baka anytime dumalaw sa yung girlfriend mo, yung boyfriend, o yung boyfriend mo, tapos ganang itsura ng bahay mo. Siyempre, maglilinis-linis ka. Ganon. Kaya sabi natin dito, it will control our emotion and also our lifestyle when we enter in true love. Alam niyo bakit true love ang title natin? Kasi mayroong kind of love na hindi true. Paano natin masasabi na pag-ibig hindi true? Kapag itong pag-ibig na to is possessive na, yung talagang gusto mong ikaw lang, selfish kind of love. Yung talagang gusto mo yung natanggap mo, say na lang at hindi mo na ibinabahagi. So merong klaseng love na love nga pero hindi true. Kaya nandito tayo, ang topic natin is true love. And allow me to discuss this kind of true love sa bawat isa sa atin. When we enter in a relationship at naramdaman natin na tayo nga ay umiibig, let us examine this. It is a true kind of love nga ba? O baka naman fake kind of love? Baka naman lust lang or fake ganon. But sabi natin, paano natin madidistinguish if it is true kind of love? Sabi dito, true love serves and persevere. Kapag ka ikaw daw ay umiibig, nakahanda kang maglingkod. Kaya lang panahon namin, nagsisibak-sibak pa ng mga panggatong yan dahil kasi panahon wala pa masyadong mga gasol. Kaya tapos, kami, wala pa mga gripo lahat ng mga bahay dati, mga poso-poso pa. Iigib kami, no? Kaya yung mga posong binobomba-bomba pa, ganun kami. Because, ikaw ay nagmamahal at handa kang maglingkod, paglingkuran ang minamahal mo para makuha mo lang siya. So sabi natin, true love serves and persevere. Nagtyatsyaga. Kaya nga minsan, sa buhay natin, alamin natin, itong nga bang pag-ibig na nararanasan ko ngayon ay tunay nga bang pag-ibig. Sabi nga natin, di ba, yung sa tuloy ko lang yung kanta, sa bawat sandali ay nais kang makita, kapag tumitig na sa akin na iligaya. Ganun kanta eh, kaya lang medyo hindi nyo na inaabot yun. Alam nyo, sabi ko sa aking buhay, wala naman akong idea na makakapasok ako sa pag-ibig na to, no, sa relasyon, pakikipagrelasyon. Dahil meron talaga ako prinsipyo dati, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-aasawa. Sabi ko sa nanay ko yon. Sabi ng nanay ko, bakit naman hindi ka mag-aasawa? Kasi nay, hindi ka naman siya ano-ano. Papakainin ko. Tapos, bibigay ko yung sweldo ko sa kanya. Hindi ka naman siya tumawa lang yung nanay ko. Pero nung pagkasabi ko ng ganon, sa nanay ko, eto na. Alam nyo kasi, yung pag-ibig, pakinggan natin ha. Yung pag-ibig, biglang dumarating yan sa puso ng bawat isa sa atin. Kasasabi ko lang, tapos may nakita ako isang babae sa may tapat ng kantin namin. Hanggang ngayon, yung naka-portrait pa sa isip ko eh. Hinahangin-hangin pa yung buhok. sabi ko sa sarili ko, sana maging kaklase ko siya sa next year. Alam mo, nung nagkaroon nung natapos yung school year na yon at magpo-4th year na ako, yung kagad tinignan ko, uy, naging kaklase ko nga siya.
Kaya lang ang problema, ang tagal kong niligawan. At nung sinagot naman ako, alam nyo ba, malapit na yung magbakasyon. So, ilang buwan na lang, tapos nun, hindi na kami nagkita. Ganon. Pero because, mahal ko siya eh. Alam mo ginawa ko? Hinanap ko, nasa SM pala. At nung nakita ko, tuwan-tuwa ako. For how many years, hinanap ko siya. Sabi ko sa sarili ko, inspirasyon ko na maging nasa pag-aaral ko to. Pero kaya lang out of focus ako lagi. Alam niyo bakit? Bakit? Sabi natin, di ba, mga kabataan, iba-iba ako. Nay, kaya lang naman ako nakikipag boyfriend o girlfriend para maging inspirasyon ko. Okay, pero paano pag nagkakagalit na kayo? Paano kapag nagkalayo kayo, nag-LDR na? Lagi mo nang iisipin yung affected na pati pag-aaral mo. Kaya ganito sabi ko sa sarili ko, totoo nga ba kapag yung kabataan pumasok sa relasyon, nagiging inspirasyon o desperasyon? Kaya depende, di ba? Kaya mas maganda talaga, i-focus mo muna yung pag-aaral mo. Pagkatapos, doon ka. Talagang darating at darating. Kasi sabi ko naman sa inyo, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung pag-ibig, bigla-biglang dumarating yan. Nasa sa inyo yan, how you handle this kind of love, this kind of feeling sa puso ninyo. Ang sabi rin sa nabasa natin kanina, ang pag-ibig daw ay mapagtiis at mabait. Alam nyo ba, nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina, ng nanay natin, o ng mama natin, 9 na buwan yun, dinala niya tayo sa ating tiyan. Sa bawat galaw natin sa tiyan, ay siya namang kirot na nararamdaman ng nanay natin. 9 na buwan, dinala tayo noon. Tapos, nung hirap ng panganganak, tiniis niya lahat yon. Pagkakita niya sa atin, nung tayo'y naipanganak, yung kirot, yung hirap na naranasan niya, ay biglang nawala. Dahil sa napalitan ng kagalakan. Ang pag-ibig daw ay mapagtiis. Ganon din ang pagtitiis ng ating mga tatay, yung mga ama. Paano sila nagtitiis? Pinitiis nila na iwan pansamantala ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, for a purpose na makapag-raise ng makakain nila at madadamitan nila ng security nila. Kaya alam nyo, sa bawat pamilya, yung mga anak, mas mahal nila ang nanay. Kasi 24/7 kasama nila yung nanay nila eh. Kawawa naman yung mga tatay. Pero nagsasakripisyo ang mga tatay. O yung mga tatay, amen pa dyan, mga tatay. Sakripisyo ang ginagawa ng mga tatay. Para sa may taguyod nila ang kanila alam niyo ba kung gaano sa kasakit sa tatay na iwan ang pansamantala ang kanilang pamilya kahit alam niyang may bagyo, lumilindol for a purpose na makapagtrabaho at makapag-raise ng pera o para maging to supply sa needs ng family, masakit 'yon. Pero tinitiis ng mga ama yun. Dahil ang pag-ibig daw ay mapagtiis at mabait. Hindi raw mainggitin. Alam nyo, sa buhay natin, minsan nakakaranas din tayo ng inggit eh. Sabi, sa mga kabataan, no? Buti pa yung kalendaryo na date. Buti pa yung ex-convict may ex. Di ba? Buti pa yung exam may sagot. Buti pa yung bagyo may pag-asa. Naalala niyo ba yung minsan sa buhay natin, alam niyo, nakakaranas tayo ng mga hirap, tiisin. Pero kahit na gaano kahirap at tiisin, mga tinitiis natin, meron tayong Diyos na sa atin ay
nakasubaybay, nakamasid. Kaya masasabi ko, habang may buhay habang may buhay ay may habang may buhay ay may pagbangon. Kaya sa tuwing nakakaranas tayo ng mga tiisin sa buhay, narito yung Diyos. Lagi tayong ginagabayan. Kaya, lagi tayong pinapakinggan ang mga dalangin natin tuwing tayo ay dumadalangin sa Kanya. Kaya doon mararanasan natin na habang may buhay ay may habang may buhay ay may habang may buhay ay may pagsubok. Paumanina, napakinggan ko lang yan sa Reels, ano? Kaya, totoo naman, lagi nating asahan, isipin ng pag-ibig na ang Diyos natin ay lagi nakatunghay sa atin. Kaya, sabi sa Bible, sabi rin sa binasa natin kanina, na ang pag-ibig daw ay hindi mayabang. Sino ba rito yung mayabang? Ang tunay na pag-ibig daw ay hindi mayabang, kundi mapagpakumbaba. Sometimes, minsan, because you love Him, at nakikita mo yung passion. Alam niyo, tayong mga mananampalataya, ang passion natin is for the lost na kahit na minsan, naiisip natin, ang tutunguhan niya, impyerno o yung kapahamakan. Kaya ngayon pa lang, gumagawa na tayo ng paraan para sila ay ma-encourage, para malapit natin sila sa Panginoon. Ang pag-ibig daw ay hindi rin bastos. Alam niyo, nung panahon namin, may kantang na uso eh. Ang tipo ko sa lalaki ay maginoo pero medyo bastos. Di ba may ganun kanta? Ayun, panahon pa ng mga 90s siguro yon. Kaya ngayon, yung mga anak nila, wala na yung maginoo, wala na rin yung medyo, bastos na lang meron. Di ba? Kaya sabi natin, kung ano yung gusto mo, kung ano yung hinahanap-hanap mo, sometimes makukuha mo. Pero merong konsekwensya. Kaya sabi natin na kanina that ang pag-ibig daw ay hindi lamang matyaga, kundi ang pag-ibig ay laging nagtitiwala. Dumarating yung time sa buhay natin na tayo ay minsan nakakaranas tayo ng diskriminasyon. Yung minsan, yung hindi ka paborito. Paborito yung kasama mo. O paborito yung kapatid mo. May nangyari sa Bible, may ganun eh. Sila yung mag-asawang si Abraham, si Isaac at si Rebecca, paborito nila yung, meron silang kanilang paborito. Paborito ni Rebecca, si Jacob, ang paborito naman ni Isaac, si Esau. Kaya, minsan, nakakaranas ka na pag hindi ka paborito, kapag hindi ka gusto, o kapag hindi sila interesado sa'yo, makakaranas ka ng minsan diskriminasyon. Pero, sabi rito sa Bible, hindi raw, ang pag-ibig daw ay hindi mapagtanim. Hindi madaling magalit. Hindi mapagtanim ng sama na loob. Kasi kapag alam nyo, pagka nagtanim ka ng sama na loob, ikaw rin yung aani niyan. Ang pagkani diyan, pag nagtanim ka ng sama na loob, poot at galit ang inyong aanihin. Sabi natin sa Bible, the Bible tells us that patience with family is love. Minsan nakakaranas tayo sa pamilya, hindi ka paborito nga hindi ka mas paborito yung kuya mo o yung ate mo at hindi ka parang feeling mo nababaliwala ka. But because of love, kaya mong tiisin to. Matitiis mo to. So sabi dito, patience with family is love, and patience with others is respect. Patience with self is growth, and patience with God is faith. Ayan, ulitin ko lang. Sabi,
Patience with family is love. Patience with others is respect. Patience with self is growth. And patience with God is faith. And another thing is about true love. Sabi rito, true love forgives. Alam nyo, minsan si Peter, tinanong niya si Jesus Christ, ang Panginoon Jesus, Panginoon, how many times do I forgive those who sin against me? Is it 7 times, Lord? No, I didn't say 7 times, sabi ni Jesus Christ. But 7 times 70 times. Isang beses ka nga lang makagawa na maargabyado, parang ang hirap mo na magpatawad eh. Isang beses nga lang eh. 7 pa kaya? At 70 times 7? But the thing is, the Lord want us to forgive. Sabi niya, okay, nagkamali sila. Patawarin mo. Di ba may kanta nga tayo sa Lord's Prayer? At patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yun ang mga totoo naman eh. Pero minsan, mahirap magpatawad. Alam niyo ba, kapag tayo ay hindi nagpatawad, minsan nakakatulugan natin, hindi tayo pinapatulog nito. Kakaisip. Don't let anger and pride rule over you. Kasi sabi, true love keeps no record of wrong. Huwag mo nang isip-isipin, huwag mo nang balik-balikan yung mga atraso niya sa'yo. Yung ginawa niyang mali sa'yo, yung diskriminasyon na naranasan mo sa kanila, huwag mo nang ulit-uliting alalahanin ito dahil pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Don't let anger and pride rule over you. Stay away from anger. You only hurting yourself kapag ka inaalagaan mo yung galit sa puso mo. Kapag ka, sabi niya, at the same time, no need to get angry if you are right. Tama naman eh. Kapag tama ka, magagalit ka pa ba? Tama ka na nga. At you don't have the right to get angry when you are wrong. Di ba? So walang choice na talaga na dapat tayong magalit. Walang choice para magalit tayo. Never think about the past. It brings tears. Ito yung word of wisdom natin. Do not think about the past. Yung mga past hurting experience mo, huwag mo na laging isipin yun. Dahil ikaw rin ang nagpapahirap sa iyong sarili. Sabi niya, don't think more about the future. It brings fears and worries. Kanina, never think about the past. It brings tears. Yung past, it brings tears. And don't think about the future. It brings fears and worries. Ano kaya ang uulamin namin mamaya, bukas, sa susunod na araw? May makukuha pa kaya akong pensyon? Mga ganon. Huwag na natin isipin yung mga future na darating. Allow these things to happen right now. Sabi niya, live this moment with a smile. It brings cheers. Kung ano yung buhay natin ngayong araw na to, mabuhay tayo ng may kasapatan. Alam niyo ba that beautiful things are not always good, but good things are always beautiful. Ano ibig sabihin natin? Hindi lahat ng maganda ay mabuti, pero lahat ng mabuti ay maganda. Yes ba doon? Amen ba doon? Yun. Kaya, happiness keeps you sweet, so try to be happy from within as possible. Kasi pinanganak tayo para maging masaya. At merong mga nagnanakaw ng ating saya, ng ating galak, and this is none other than the enemy of Christ, of the enemy of God. Minsan, eto na, sabi niya, pinanganak ka para maging masaya, pero hindi mo feel na maging masaya ka dahil may nang-aagaw ng ating set dahil sa pamamagitan ng deception. Sabi, ang pag-ibig ay natutuwa sa masama, ay hindi natutuwa sa masama. Ulitin lang, nagkamali ako ng term.
ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Subalit, nagagalak sa katotohanan. Minsan, kapag yung sinasabi mo ay totoo, pero dahil siya ay gumagawa ng mali, masakit para sa kanya yun dahil mali ang ginagawa niya. Pero kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti at nakarinig ka ng mabuti rin, kinagagalak mo to, kinatutuwa mo to, dahil wala kang ginagawang mali eh. Yun lang naman kasi nagiging hurting tayo kapag yung mali ginagawa natin, at the same time, makakarinig tayo ng katotohanan dahil yun ay pagtutuwid, correction sa atin. Minsan, masakit para sa atin. When you enter in a relationship, balikan natin yung relationship, you allow yourself to be part of your loved one. Ibig sabihin, hindi na ikaw mismo ang buong may pag-aari ng buhay mo, kundi kahati mo na ang iyong asawa, yung iyong partner. Kaya, when you enter in a relationship, you allow yourself to be part of your loved one. And it is a lifetime commitment. Kaya nga, di ba pagka kinakasal sinasabi, hindi na kayo dalawa, kundi pinag-isa na kayo. Kaya, may kanta, you're a part of me, bahagi ka ng buhay ng iyong asawa. Kaya, meron ng karapatan ang iyong asawa sa buhay mo. Dahil hindi na ikaw mismo 100% ang may-ari ng buhay mo, kundi kasama mo na ang asawa mo. At siya rin naman, na asawa mo, ay hindi na buong buo sa kanya yon, kundi may kahati na siya, kundi yung asawa. Do you know why God created gaps between fingers? Bakit? Sa tingin nyo, bakit may mga gaps ng fingers natin? Sa tingin nyo, bakit? Lapit ka, Brother Ryan. Yan, ganyan ka. Lapit ka. So that anyone who will special to you will be your, sabi. Ang ibig sabihin, kaya inalaw ng Diyos na magkaroon ng gaps ang mga daliri so that someone who is special to you comes and fills those gaps by holding your hands ever. Nakuha niyo yung logic? Kaya pala merong space yan para when someone is special to you ay siyang magpipil nito sa buhay mo. Alam niyo, sabi ng Lord, nung nilikha niya si Adan, sabi niya direkta, kasi lagi niya nakikita yung mga kasama ni Adan ay mga hayop, kundi hayop, mga puno, kundi mga puno yung mga isda, kundi mga puno yung mga ibon. Sa kalawakan, pero hindi naman lumilipad si Adan, ibig sabihin, hindi gano'n. At minsan, nakikita niya yung mga kasama ni Adan, yung mga bulaklak, yung mga halaman. Sabi ng Lord, it is not good for a man. Sabi niya, it is not good for a man to be alone. Kaya alam niyo, ginawa ng Diyos, pinatulog niya si Adan ng deep sleep. At habang natutulog si Adan, kinuha ng Diyos ang isang ribs ni Adan at ginawa niya itong tao, babae. Ginawa niya itong tao at ang sabi ni Adan, tinawag niya itong babae ang itatawag sa iyo. Sabi niya, it is not good for a man to be alone. In our conclusion, God sent us all in pairs. Tingnan mo yung katabi mo. Lahat tayo, nilalang ng Diyos. Inihanda niya, meron tayong kapartner talaga sa buhay. God sent us all in pairs. Someone, somewhere is made for you. So wait for the right time and the right moment. Darating at darating din yan sa buhay mo. Alam niyo ba na ang puso natin ay parang pabinta? Palaging dinudurog para lumasa. Minsan ganun din tayo. Dinudurog muna ang ating mga puso para pag dumating yung pagkadurog nito, doon mo malalaman yung talagang true love sa buhay mo. At magkakaroon
yung parang paminta na lumalasa sa pagkain. Alam niyo, yung panahon dati namin, pag nakita maganda, ligaw agad. Nililigaw. Gumagawa ng paraan para makapagkilala. Dati, panahon namin na para magkaroon ng communication, yung pag maganda, kinukuha yung telephone number. Telephone number ba nun? Si PLDT. Ngayon, ano na? Ano account mo? Ano FB account mo? Ibig sabihin ganito, no? Noon pag maganda, ligaw agad. Ngayon, kapag maganda, tititigan muna. Kasi baka Becky. Puso kasi hindi mo na mahalata di ba? Ang pag-ibig daw ay hindi makasarili. Hindi niya iniisip yung sariling buhay niya lang, kundi iniisip niya yung kapakanan din ng iba. Para yung, halimbawa, ikaw naranasan mo na yung assurance of salvation. Paano yung iba? Paano hindi pa? Di ba? Kaya gagawa ka ng paraan para sila makabalita rin. Mabalitaan din nila yung mabuting balita at magkaroon sila ng Savior in their life, si Jesus Christ. Kaya, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Buti pa nga yung saging may puso. Di ba? Alam nyo ba, kapag merong pag-ibig na sa tingin ninyo, meron ng karelasyon at umiibig pa sa iba, tanungin natin, no? Alam niyo ba na ang earthworms, yung uod o yung bulate, yan, meron siyang 5 pairs of heart. 5 pairs, bali 10 yung earthworms, bulate. Ngayon naman, yung octopus, merong 3 puso. Kapag yung karelasyon nyo, nagmamahal ng may karelasyon, yung mga karelasyon ninyo, nagmamahal pa ng iba, tanungin nyo kung anong klaseng hayop siya. Bakit ang dami niyang puso? Hindi lahat ng party masaya. Paano yung third party? Di ba? Meron pa third party sa buhay ninyo? Kaya kailangan, nakikinig pa ba kayo? Isa nga dyan malakas na amen, sa malakas na palakpak. Praise the Lord. Meron pang isang bagay, sabi natin na hindi lahat ng party-party na pinupuntahan natin ay masaya. Paano yung mga third parties? At hindi lahat ng positive. Mga positive thinking, hindi lahat ng positive mabuti. Paano yung HIV positive? Di ba? Minsan naman, may biglang darating sa bahay o sa buhay mo. Minsan may biglang darating sa bahay. Kaya kailangan mong magsaing uli. Baka maubos, baka kulang yung kanin. Mga nakuha ko lang na po yan. Konting paalala lang sa atin. Ang buhay daw natin ay life is an echo. Alingaw-ngaw sa Tagalog. Ang buhay daw natin ay parang isang alingaw-ngaw. Kung ano yung isinigaw mo, babalik din sa'yo. Kaya pag sumigaw ka, hoy, 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 babalik yan. Pag sumigaw ka, nandito ako, oh. Because life is an echo. Ganun daw, bumabalik. Pag sinigaw mo, gwapo ako, sinungaling. Joke lang po yun. Ang buhay natin ay parang echo na bumabalik din sa atin lahat na kung ano yung mga ginawa natin, sinabi natin. What you send out, come back to you. What you sow, you reap. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo rin. Nagtanim ka ng mangga, hindi ka naman pwedeng umani ng santol. Kaya sabi kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kabutihan din ang matatanggap mo. What you see in others, kung ano yung nakikita mo kapintasan ng iba, kapintasan mo na rin yun. Kaya, don't judge, for you will not be judged. Kung ano ang pinanukat mo, yun din ang ipanunukat din sa'yo. Radiate and give love, and love will come back to you. Another thing, last thing po. True love is giving.
even there is nothing left to give. Sabi, ang pag-ibig daw ay mapagbigay kahit na wala ka nang may ibibigay. Alam niyo ba meron isang kwento rito. Gusto niyo ba ng kwento? Hello, nakikinig pa ba kayo? Meron isang kwento na yung isang bata, lagi siyang masayang naglalaro, kalaro niya yung puno. Isang matayog na puno ang kalaro niya. Habang siya naglalaro at lagi, biglang dumating yung time na lumaki na yung bata. Nung lumaki na yung bata, tinanong siya ng ano, ba't malungkot ka? Sabi niya. Gusto ko magpakapera, sabi niya, dahil meron akong crush, meron na akong iniibig, sabi niya. Gusto ko magkaroon ng pera. Sige, ganito na sabi ng puno, gawin mo ganito, kunin mo lahat ng bunga ko at ipagbili mo. Kinuha lahat ng bunga niya. At pagkatapos, bumalik uli yung bata, yung binata, o yung tao. Pagbalik niya, malungkot pa rin siya. O bakit? Sabi ng puno. Kasi asawa ko na siya, gusto ko magtayo ng bahay. Sabi ng puno, o sige, lahat ng mga sanga ko at yung mga dahon ko, tanggalin mo lahat at gawin mo akong bahay. Ganon. So dumating yung time na nakagawa siya ng bahay at bumalik uli yung lalaki. Pagbalik niya, sabi, anong may paglilingkod ko, sabi ng puno. Ay, sabi naman ng lalaki, sabi niya, gusto kong maglayag. Sabi niya, o sige, putulin mo ako at gawin mo akong bangka. Kaya gano'n. So, nakagawa siya, nakapaglayag siya, dumating yung time, bigla niya naalala, nagkaroon siya ng problema, naalala niya bigla yung puno. Nung binalikan niya, wala na yung puno. In our life, sometimes we only realize the value of those who gave everything when it's too late. Gusto niya parangalan yung puno, pero wala na yung puno. Putol na. Binigay na lahat sa kanya. Sometimes sa buhay natin, alam niyo, merong ibinigay na tao, partner, katuwang sa'yo. But if you don't treasure that partner na binigay sa'yo na Lord, maaaring mawala rin sa'yo yan. Kaya, learn to treasure what God gave to you. Baka dumating yung time na maghanap ka rin katulad na itong taong to. Minsan naalala ko, sabi ko, namimiss ko na yung nanay ko, namimiss ko na yung tatay ko. Pero sabi ko, kung bibigyan pa ako ng pagkakataon na makasama ko magulang ko, ganito ang gagawin ko. Pero wala na eh. God gave us only one chance to live sa mundong ito. Kaya, i-treasure nyo na. Kung anong binigay sa'yo ng Diyos na partner mo, treasure mo, mahalin mo, ibigin mo. Dahil lahat, tulad na sinabi natin kanina, God sent us all in pairs. Meron tayong katuwang. But wait for the right time. Someday, somehow, makikita mo na yung iyong partner na yan. At purihin ng Panginoon at kung nakita mo na ngayon. Di ba? Kaya, please treasure what God gave to you. Huwag niyong sayangin. Don't deny your emotion. Meron tayong damdamin, alam natin yan, yung damdamin natin, minsan nasasaktan tayo, nahihirapan tayo. Huwag natin i-deny yan. But do not allow your emotion to control you or cause you to sin. Minsan, sa pagdadala natin ng emotion natin, hindi natin alam, nakakapagkasala na pala tayo. Kaya, be always vigilant, be watchful. Baka minsan yung emotion natin ay dinadala na pala tayo sa pagkakasala. Use the emotion God has given you to deepen your relationship with Him. Binigyan tayo ng emotion ng Diyos para lalo nating pag-igtingin, pagtunibayin ang kaugnayan natin sa Diyos. Kaya nga po, sa Ezekiel, ang pangako ng Diyos sa atin, in Ezekiel chapter 36, verse 26, and I will give you a new heart with new and right desire, and I will put a spirit in you. When you let Christ control you, He will direct your emotion into a healthy behavior. Kaya nga, inuulit ko lang, mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, sa iglesyang ito,
May ibinibigay ang Diyos sa atin na kung saan nasa sa atin kung how we handle it. Sabi niya, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang Panginoon pinagkatiwala niya sa atin, ang Diyos pinagkatiwala niya sa atin, ang kanyang anak. Ibinigay niya sa atin, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po sa mga sandaling ito ay bulay-bulayin natin. Kaya niyo bang ibigay yung pagmamahal na hinihingi ng Diyos sa atin para ibigay natin sa Kanya? Sabi ng Lord, love your God with all your heart and with all your mind and with all your soul. Kaya nga, mga kapatid, nandito tayo ngayon upang atin pong damahin sa mga sandaling ito. Gaano tayo minahal ng Diyos? Ano pa ba ibibigay ng Diyos? He gave everything to us. Even His Son, His precious Son, binigay niya sa atin. Ngayon, paano natin ito panghahawakan? How we value it, how we treasure it.